Hello, Kathleen fans! So ito na nga ha, galit na si Sir Alden mga kasombrero sa mga kurap. Kasi ibang-iba na yung post niya mga kasomberos, no? Tapos, pero unahin mo natin itong mga kasomberos itong item na parang si Baby Alvin na doon sa bagong bahay niya ay pinakaunang nakatulog. Parang medyo nainggit ang nag-post dito mga kasembreros na sabi niya buti pa si baby girl, no, si baby Avi mga nakatulong na sa new house ni Alden. Baby Theo left the group. So hindi ko lang kung sino si baby Theo mga kasembreros. Pero lang ko na hindi pa tapos yung bahay ni Sir Alden kasi nga nasa ano pa sila, parang tawag dito, nasa designing pa lang sila mga kasembreros. So nakakatuwa naman si Baby Abby, parang hindi na tigilan yung kanyang antok mga kasembreros. So may picture ako nito mga kanina, pero yung mismong video ay wala ako mga kasembreros, kung kaya sinishare ko po sa inyo mga kasembreros. Isang kulit na ang cute ni Baby Abby mga kasembreros. Tapos ito, no, Instagram story ni Sir Alden. So hindi na talaga niya na tigilan, no. Sobrang galit na siya mga kasembreros. Bihira mong mapapost si Sir Alden na mga ganito, no, yung parang pinapatulan yung mga issue sa gobyerno. Talagang ngayon lang, and nakapanlumo yung gobyerno ng Nepal. Talagang sinunog yung parang palasyo ng ng prime minister doon o ng presidente doon mga kasembreros. Tapos yung tawag dito, yung asawa ng prime minister na babae, talagang sinunog ng buhay mga kasembreros. Talagang grabe na ang korupsyon, no. And ang malala dito mga kasembreros, nabibigyan ng idea ang mga Pilipino, no, na ganoon din ang gawin dito sa mga corrupt na mga officials mga kasembreros. Kasi parang parang wake up call sa buong mundo, no, na hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari ang itong gantong korupsyon. Ang post ni Sir Alden dito ay kurakot. Nasabi dito, corrupt na opisyal o individual na huling-huli na sa ginagawang walang habas na katiwalian at pangurakot, no? Grabe mga kasembreros. So parang ginawa niyang, medyo may meme lang siya ng konti na kurakot, pero alam mong galit na galit si Sir Alden mga kasembreros. Kahit sino naman kapag alam mong alam mong patas ka sa ginagawa sa mundong ito, tapos grabe yung pangurakot, and then knowing na sila yung may pinakamalaking tax, no, sila Sir Alden, sina Vice Ganda, sina Ma'am Catherine, and so on, no, ay tapos napupunta lang sa mga casino at saka sa mga luxury lifestyle ng mga corrupt na politicians at saka mga pamilya nila mga kasembreros. So talagang nakakapanggalaiti sa galit mga kasembreros. So ipag-pray natin, no, yung ating bansang Pilipinas na hindi mauwi sa tulad sa Nepal. Talagang sinunog nila yung yung asawa ng Tapos yung iba doon, pinapaanod nila yung mga corrupt officials, pinapaanod nila yung mga yung mga official na buhay sa sa ilog mga kasembreros. Kinukuyog talaga sila, no? Parang wala silang laban kasi nga sobrang dami mga kasembreros, mga kabataan, no, mga youth mga kasembreros ang nagprotesta doon sa Nepal mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung isang Kathleen admin, no, ay nag-post. Wala akong record dito kung kaya wala akong record nito kung kaya pinopost ko mga kasembreros, no, nung sina Alden at saka si Ma'am Catherine ay nasa market sa Taguig mga kasembreros. So ito yung last mall show nila mga kasembreros ng Hello Love Again. So nakakatuwa kasi wala akong angulo nito na kung kaya sinishare ko sa inyo mga kasembreros. So this was the time na nasa market sa Taguig sila mga kasembreros nag-mall show. And then ito, so ang lupit ni Daddy Bay, no, kasi nirelease na yung bago niyang endorsement video. Parang about wealth or wellness ito mga kasembreros, no. Bagong endorser siya ng endorser ng South Korean something parang siya, about living young yung kanyang theme dito sa sobrang lupit ni Daddy Bay, no, endorser na rin siya mga kasembreros. So grabe ang epekto mga kasembreros ni Alden din sa kanyang pamilya, pati yung tatay niya ay
naging endorser na rin mga kasembreros. So ang tema dito is parang dito pangalagaan ng sarili mga kasembreros. So ang product na in-endorse na dito ay Hanam Korean Skin Health and Wellness Management Center. So ang taray ni Daddy B ang taray ni Daddy B no, naging endorser na siya mga kasembreros. And then ito, so last item natin ito mga kasembreros ang kulit ng ginawa nila dito no, yung kay Sir Alden ay ito naman yung yung parang naka-bathrobe siya mga kasembreros no, tapos nakakulay blue. Ginawa ng effect mga kasembreros, tapos may parang libro dito sa gilid niya na Intelligent Figurine Collection mga kasembreros. So ang kulit lang, ang cute ng ginawa nila dito. Tapos parang ang liit ni Sir Alden ng mini version ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So ito rin yung parang effects na ginawa nila ng mga nakaraang videos natin mga kasembreros. Tapos inulit lang nila dito no. Ang cute no. Kahit anong pala, never ko na try ito no, Gemini effect. Gemini AI yata yung dito effect na ginamit nila mga kasembreros. Pero never ko itong na-try kasi nga busy tayo sa ating pag-vlog mga kasembreros. So actually yan lang muna sa ating content items no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 10, 2025. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po, Tanong na Tama. John 9:35-38, Jesus heard that he had cast him out, yung blind man or yung bulag mga kasembreros. And when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" Tanong ni Jesus Christ. And sagot naman ng bulag, he answered and said, "Who is he?" Nagtanong siya mga kasembreros, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" And Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." Then he said, "Lord, I believe." And he worshipped him. So, ang senaryo nito mga kasembreros ay may isang bulag no, na hindi pa gaanong kilala si Jesus Christ mga kasembreros. Pero yung tanong niya dito ay tama no, kasi may mga tanong na kina-question natin ng Panginoon na, "Lord, bakit mo hinayaan sa akin ito? Bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit ba ganito na lang sana, ganito na lang dapat, ganito, bakit Lord, bakit?" So, yung intention ng puso dito ng bulag na ito mga kasembreros ay tama no, kung kaya yung intention ng kanyang tanong din ay tama mga kasembreros. May intention kasi, may times na pag nagtatanong tayo tapos mali yung ating yung puso no, yung ating motibo mga kasembreros ay nagkakasala po tayo sa Panginoon. Parang tanong na you are questioning the authority and power and wisdom of God mga kasembreros. Tapos itong tanong naman ito parang out of innocence no, out of curiosity na sino ba itong anak ng Diyos no, na para maniwala ako sa kanya. Sabi ng bulag na ito mga kasembreros. So ang John 9:35-38 mga kasembreros ay about sa spiritual healing ng isang bulag nga mga kasembreros no, and revealing himself no, Jesus Christ as the Son of God to those who are willing to believe and worship Him. Kasi ang puso dito ng bulag mga kasembreros, nakikita ng Panginoong Jesus na willing siya no, kasi innocent siya no, parang hindi niya pakilala si Jesus Christ. So Jesus Christ ay nag-introduce na yung kanyang sarili na siya to no, nagsasalita sa iyo no, ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So kung kaya sabi nga ng bulag dito ay sino ba siya nang ako ay manampalataya. So nakita natin yung intention ng puso ng ating tanong mga kasembreros. May mga tamang tanong naman no? Not all the time mali yung ating never mong questionin ng Panginoon. Pwede mo siyang tanungin, Lord, ano ba yung will mo no, sa problema? Ano ba yung mangyayari? Ano ba yung pamamaraan mo sa problema ko na to? So lead me the way no? Lead me by your Holy Spirit. Kasi alam nating na perfecto at saka mas maganda, mas maina, mas mabuti ang plano ng Diyos sa atin mga kasembreros kumpara sa ating mga sarili. So sa narrative na ito, sa John 9:35-38 mga kasembreros ay ma-witness natin yung profound interaction between kay Lord Jesus at saka yung bulag kasi na ito ay bulag na siya mga kasembreros simula nung ipinanganak. So parang wala siyang pag-asa na makakita ulit mga kasembreros. So ang encounter na ito ay nag-unfold no.
against the backdrop of skepticism and interrogation from the Pharisees, highlighting the man's journey from physical healing to spiritual enlightenment. So, kasi alam din ng mga parang kilala siya doon sa lugar nila na bulag na simula pagkabata, mga kasembreros. So, nung si Jesus Christ, pumasok doon sa eksena, ay Jesus, in seeking out the man after his rejection by religious leaders, initiates a pivotal moment of revelation in faith. Grabe, no? Kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon, mga kasembreros, basta willing lang talaga tayo. Yung puso ba? Yun yung tinitingnan ng Panginoon, mga kasembreros, na willing ba tayo? Naniniwala ba tayo? Magtitiwala ba tayo sa kanyang kapangyarihan, mga kasembreros? So yung central sa passage na ito ay yung tanong ni Jesus Christ sa bulag na ito na, do you believe in the Son of Man or the Son of God, mga kasembreros? So si Jesus Christ parang nagtatanong siya na nagpo-probe na alam naman niya, mga kasembreros, na yung ano mangyayari, but probing the depths of the man's faith. So parang tinetest lang niya yung gaano kalalim ang pananampalataya at paniniwala ng bulag na ito, mga kasembreros. So asking if he acknowledges the Messiah sent by God for salvation. So the man's response, "Who is he, sir? Tell me so that I may believe in him." So nagre-reflect ito ng pusong eager, pusong excited ba sa katotohanan at saka tanggapin ang Panginoon sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa kanyang belief, mga kasembreros. It exemplifies a readiness to embrace the divine revelation being offered. When Jesus reveals his identity to the man, declaring, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you," it signifies a profound moment of personal encounter. Sa panalangin natin, kapag tayo po ay nasa kwarto, for example, kapag tayo po ay nanalangin, mga kasembreros, nagkakaroon tayo ng personal encounter sa divine, with the divine, mga kasembreros, sa God, Jesus Christ and His Holy Spirit. So, kapag tayo po ay nagkakaroon ng personal encounter sa Panginoon, expect na natin yung transformation, yung change sa loob natin, and then sa labas, physical, and then sa external natin, sa palibot, mga kasembreros. So, the man's subsequent declaration, "Lord, I believe," followed by his act of worship. So, yung sasabihin mo lang sa labi mo parati na, "I believe," naniniwala ako, naniniwala tayo sa pananampalataya, and so on and so on, ay act of worship na po iyon, mga kasembreros. And it demonstrates his complete acceptance of Jesus as the Messiah. This moment encapsulates the transformative power of encountering Jesus and the profound impact it can have on one's faith journey. So napaka the best nito, mga kasembreros. Isa ito sa mga miraculous acts ni Jesus Christ na kung saan ay nagpagaling siya, mga kasembreros, ng isang bulag simula pagkabata, na kung sa science, sa medical, or sa mga doktor or sa mga ophthalmologist ay parang imposible na siya na gumaling, but dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa nakita ng Panginoon yung kanyang puso, mga kasembreros, at naniniwala siya sa Panginoon, ay gumaling siya. The relevance of this passage extends to the people today, resonating with the universal quest for truth and the transformative nature of encountering Jesus. It underscores the significance of faith and the personal relationship individuals can cultivate with Jesus amidst a world marked by skepticism and doubt. So, marami tayo, nakaka-encounter tayo minsan ng moment na na-experience natin yung doubt, may milagro pa ba? Kaya pa bang gawin to ng Panginoon? Parang tagal-tagal ko nang hinihiling, and so on. Pero tiwala lang tayo hanggang sa huli, mga kasembreros. Endurance, patience is the key, mga kasembreros, sa ating Panginoon, because He knows exactly what He's doing, and mas alam niya ang mas nakabubuti at mas mainam para sa atin. So, ang ating buhay dito sa mundong ito ay punong-puno ng ups and downs. Pero sa moments na tayo po ay nasa down moments, actually kahit sa lahat ng moments na ating buhay, dapat po ay hindi tayo humihiwalay at hinahayaan natin ng Panginoon na siya yung mapagumabay sa atin sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, sa lahat ng seasons, sa lahat ng pangyayari ng ating buhay, sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kumbaga pa, walang question sa kanyang kapangyarihan. So we don't question His capability as this blind man, bulag na nga ito, kung isipin,
Kung ikaw ay bulag simula pagkabata, parang isipin mo wala ka ng pag-asa. But this blind man serves as an example, mga kasembreros, sa atin na lahat ay posible sa Panginoon. Sa atin, maaaring imposible sa siyensya, sa medical, sa mga anumang field of endeavor, kung maaaring imposible, pero sa Diyos natin ay wala pong imposible sapagkat lahat ay posible. Alright, salamat po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, paniniwala na mahigpit mga kasembreros at pag-asa sa ating Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment po mga kasembreros and paalam po. I love you.